Ma'am Tessie, ito pong nangyaring kidnapping sa isang nga pong bata na naka-enroll dito po sa isang paaralan sa Taguig. So far po ang inyong grupo, ano po ang impormasyon na nakalap ninyo sa mga may gawa nito? Um, yung mastermind is a Chinese kasi yung negotiation lahat in Chinese, no? Pero yung mga kumuha sa kanya ay mga Filipinos, no? Yung pagka-drive nung driver paalis, um, tapos yung mga unang bumaba at sumakay sa kotse, anim yun, panay Filipinos yun. Opo, so ang kasabwat ng mga mastermind ay mga Pilipino. Yes, Opo. mga Filipinos. Opo. Ma'am, sorry po, I really have to ask this. Yung bang mga kasabwat, may balita po kung sila ba ay nasa serbisyo? Wala kaming information tungkol doon, no? Although sabi ng mga bata, they look like policemen. Ang kala nga daw niya, kasi bigla silang tumigil sa tabi ng daan, akala niya mga pulis na huhulihin yung driver for violation or something, no? Mm. So, yun ang impression ng bata, that these are authorities. Opo. Ma'am Tessie, kasi tayo po naman din may mga kaibigan sa inyo pong komunidad. Ano po, yung iba na nakakausap ko, nag-uusap-usap sila at mayroong fear dito po sa mga pangyayaring ito, lalo pat na-post sa social media, no? Yung mismong daliri ng bata. Alam niyo ho yun? Ma'am, sa Chinese community po ngayon, ano ang effect nito? At doon sa sinasabi ng iba na meron ding mga Filipino-Chinese na biktima ng kidnapping? Uh, Last year, dalawang case ng Chinese Filipinos ang nakidnap. Pero in recent years, most of the victims are Chinese victims. Most are pogo or casino gambling related. Mm. Pero nung last few years, marami ding mga Chinese na professionals. So they are not pogo or gambling related. Mga professional sila na nakidnap din, no? That is why it is sowing panic sa Chinoy community, no? Hindi lang sa Chinoy community, siguro pati yung mga Chinese nationals na legitimately doing business here, siyempre they're all scared.